Nanguha nga kami ngayon ng namo dito sa bukid at dito na rin namin prinoseso para maalis ang lason at hapon na nga nang matapos kami. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paanong pagkasunod-sunod sa proseso ng pagnanamo ay ito na po yung request nyo, panoorin nyo po hanggang dulo. Mag-aalas 10 na nga ng umaga nang makarating kami dito sa bukid kasi halos isang oras ang paglalakad bago makarating dito. Maaga nga sana kami pupunta dito kaso panay ang ulan kanina at hindi na nga sana kami tutuloy. Nauna na nga palang pumunta dito si Papa at pagkarating namin ay meron na siyang nakuha. Naiwan nga pala sa kubo si Mama at ang kapatid ko para magbalat habang kami naman ay mangunguha at maghahanap ng namo pandagdag doon. Madali nga lang naman kami nakahanap kasi sabi ng may-ari ng lupa ay marami daw dito malapit sa kanilang kubo. Tinatawag nga talaga itong namo dito sa amin. Sa ibang lugar naman ay nami, kayos o karot. Eto nga palang pangatlong puno na nakita namin ay hindi namin napansin na mayroon na palang dahon kaya naman hindi na namin kinuha. Ganito po ang itsura ng puno nito, maraming maliliit na tinik. Ang sunod naman na nakita namin ay dalawang puno at magkatabi lang at parehas rin umbok ang lupa, halatang marami ang laman. Nakakatuwa nga kasi sa isang puno ay marami talaga yung nakukuha namin. Pagkatapos nga pala namin makuha ang malalaking laman ay ibinabalik namin ang puno kasama ang maliliit para tumubo ulit. Marami na nga yung nakuha namin kaya nagsimula na si Papa maghakot papunta doon sa kubo habang kami naman ang kapatid ko ay patuloy sa pag-ukad. Napaka-satisfying nga pakinggan habang tinatanggal sa puno katulad nito. Anim na puno nga pala yung pinagkuhaan namin at marami na ngayon kaya naman babalik na kami sa kubo. Pagkarating nga namin ay medyo marami na rin ang nabalatan nila Mama at eto nga pala yung lahat ng nakuha namin. Mas marami ito kaysa sa doon sa unang pagnamo namin. Sa proseso nga ng pagnanamo, ang unang hakbang ay ang pagbabalat nito. Sa pagbabalat naman ito ay kailangan makapal kasi ang mga nakapalibot na ugat ay nakabaon lagpas sa balat nito at medyo matigas po yun. Kapag nabalatan na, ang susunod na gagawin ay ang pag-i-slice nito. Gumawa nga pala kami ng improvised slicer para madali. Pero kung wala po kayo ay pwede naman gamitin ang kutsilyo pero baka abutin kayo ng siyam-siyam. Sa pag-slice nga pala nito ay hindi manipis at hindi rin makapal. Tama lang. Kapag marami na ang na-slice ay pwede nang ilagay sa palanggana para ibabad sa asin. Sa paglalagay nga pala ng asin ay dapat layer by layer. Kumbaga pagkalagay mo ng asin ay papatungan mo naman ang na-slice na namo. Habang nakababad sa asin ay maghahanda na muna kami para sa aming pananghalian. Nagsugba nga lang kami dyan ng tuyo at ang isa naming ulam ay sardinas na nabili namin kanina sa tindahan. Hindi na nga kami nakapaghanda ng ulam sa bahay kasi akala nga namin na hindi na kami matutuloy kasi panay ang ulan. Kain nga po pala tayo. Thank you Lord sa blessing. Habang nga pala nakababa dito sa asin ay kailangan halu-haluin para mas mabilis lumabas ang katas nito na nakakalason. At kapag naging malambot na ito ay pwede na itong isalin sa sako. Sa sako nga talaga nilalagay para nakakaagos pa rin ang katas nito at para hindi mapasukan ng mga insekto kasi papanatilihin ito dito ng 3 araw. At fast forward kinahapunan ay nagluto pala si Papa ng nilagang kamuting kahoy at meron pang ang partner na nyog na medyo mura pa. Napakasarap nga sana nito sa kape kaso nga lang nakalimutan namin dalhin. Pagkatapos namin magmerienda ay nagligpit naman kami ng mga kalat habang si Mama naman ay naghahalo ng nakababad sa asin para madaling lumambot kasi mag-alas 4 na rin ng mga oras na yan. At sa wakas ay nailagay na rin lahat sa sako at ang gagawin nga pala nila Papa para hindi sila mahirapan sa pagdala ay ulay nila ito o isasabit dito sa mahabang kahoy. Alas 4 na nga ng mga oras na yan kaya naman bababa na kami ng bundok. Sana nagustuhan nyo po ang video natin ngayon at hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.